Nag-apologize na itong si Cliff Hodge dito sa ginawa niya kay Xavier Lucero, so good news yan para dito sa Magnolia Chicken Templados. Ngayon, mag-move on na Magnolia dyan at nakafocus na sila dito sa lumabas na balita na baka ito raw si Rom De La Rosa ay trade na ng Magnolia Chicken Templados. Total, hindi na to masyadong nagagamit. Alam natin lahat na nakafocus na ngayon ng Magnolia, iba na yung core lineup ng Magnolia. Ito ng si Lucero, si Lastimosa, si Alfaro, plus of course isang galang, nandiyan pa si Baroka at si Lee. At itong si De La Rosa hindi na masyadong nabibigyan ng playing time, so pwede na itong i-trade ng Magnolia Chicken Templados. Mukhang ang tinatarget daw ng Magnolia ngayon ay baka i-trade itong si Rom De La Rosa dito sa Phoenix Fuel Masters, kapalit ng first round draft pick nito. Sa ngayon kasi madalas pag yung draft pick ang pinag-uusapan, syempre nakafocus ang tao dito sa Terra Firma at Blackwater. Pero sa totoo lang, magiging mataas din yung draft pick ng Phoenix dahil ang aga nila na i-eliminate dito sa Governors at Commissioners Cup. At baka dito sa Philippine Cup, ganyan na naman ang mangyari. Kaya nga kung sakasakali na ma-trade ng Magnolia itong si De La Rosa para doon sa draft pick ng Phoenix, magiging mataas yan. Baka umabot yan ng number 3 dito sa darating na draft. Kaya sa tingin ko, itong pwede talagang gawin ng Magnolia at makakakuha sila dito sa draft nung talagang mahusay na player na magagamit ni Coach Chito Victolero. Kaya dapat worth it nang i-trade ito si Rom De La Rosa dito sa Phoenix Fuel Masters. Lalo na kung ganyan naman na magiging straight up ito. Kung sakasakali na matuloy ang ganitong trade, sigurado na masasabi nating panalo dito ang Magnolia Chicken Templados. Kaya hindi na dapat maging problema ng Magnolia yung ganyang sitwasyon na dapat bang i-treat si Romo hindi. At sa ganitong sitwasyon, talagang dapat na yan napakawalan itong Magnolia Chicken Templados. Samantala naman itong Converge Fiber Xers daw ay merong pinaplano na trade para dito sa kanilang lineup at ang kinukonsidera daw nila na kunin ay itong si Chris Newsome mula sa Meralco Bolts. Marami nagsasabi na hindi na raw kontento itong si Newsome dito sa nagiging laro ng Meralco dahil nga sunod-sunod yung talo nila at hindi nagiging maganda, talo na at sila ay defending champion. Kaya nga daw itong si Chris Newsome may posibilidad na baka yan ay mag-request ng ma-trade. Siyempre pag trade kay Newsome, ang unang lumalabas na pangalan dyan palagi ay Barangay Ginebra. Pero alam naman natin na merong mga ibang teams na pwedeng magbigay ng offer kay Newsome. At itong Converge Fiber Xers sa totoo lang, malaki chance niyan na manalo ng kampyonato dahil malalim yung bench nila. Ang hinahanap ngayon ng Converge yung isa pang player na pwedeng mag-complement dun sa kanilang backcourt dahil nga meron pang injury itong si Jordan Hedding. Kung makuha nila si Chris Newsome, yan ang pwedeng kapartner ni Jordan Hedding. Plus nandiyan pa ito of course si Alex Stockton at si Shawnee Winston and of course yung Twin Towers nila si Baltasar at Arana. Ang tanong na lang, sino pwedeng i-offer na kapalit ng Converge para dito kay Chris Newsome dahil yan ang franchise player ng Meralco. Sa tingin ko, at the very least, dapat ibigay nila ito si Jeyo Ambohot plus magsasama sila ng iba pang mga players. Baka ang hilingin ng Meralco ay itong si Shawnee Winston. Kung ikaw ang Meralco, ang Converge, dapat willing ka nang i-trade itong si Winston para dito kay Chris Newsome. Dahil if ever na mangyari yan, maganda to para dito sa lineup ng Converge Fiber Xers. Dahil itong si Chris Newsome, magiging isang dynamic player yan. At kung meron kang Newsome at heading do sa lineup mo, medyo mabigat na yan. At alam natin lahat na itong Converge Fiber Xers, lalong magiging mas magaling yan sa darating na taon dahil do sa husay ng mga players na kanilang nakuha. Kaya good move ito.